Nagagahan na ba? Medyo malata pa tayo Amen? So, sa araw po na to, tayo ay mag-aaral ng salita ng Diyos at pupurihan natin. Nararamdaman niyo ba yung lamig pag madaling araw? Hanggang March pa daw po ang lamig na yan. At tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos. Amen? At katulad po ng pinanalangin ng kanyang propeta na si Elisha, sabi niya doon sa kanyang lingkod, habang sila'y napapaligiran ng mga kalaban, yung kasamahan ni Elisha, yung kanyang alipin, kinakabahan na kasi ang daming hukbo nakapaligid sa kanya. Pero si Elisha hindi natitinag. At meron siyang dinalangin sa Panginoon. Sabi niya, Lord, open his eyes that he may see. Amen? At nung pinalangin niya yun, nakita niya ang hukbo ng langit kasama nila. Amen? Kaya sa umaga na to, Lord, we open our hearts unto your name, Panginoon, unto your presence. Binubuksan po namin ang aming puso at isipan. Nawa, Lord, sa umaga na to, dalangin namin na patuloy niyong buksan ang aming mga isipan, ang aming mga mata sa gagawin niyo sa aming buhay, Panginoon, sa mga ginagawa niyo, sa pagkilos niyo, Panginoon. Buksan niyo po ang mata namin, ang spiritual na mata, para makita namin ang katotohanan, ang kaluwalhatian mo, at makalaya kami sa anumang galaw at gawa ng kaaway sa aming buhay at sa aming mga pamilya, Panginoon. Thank you, Lord, for this wonderful day. We will rejoice and be glad in it. In Jesus' name, amen and amen. Amen? Amen po. So, sa ating tema, sa pag-aaral, pero bago muna yon, batiin na muna yung katabi mo na isang pinagpalang araw. Nagagalak ako kasama kita ngayong araw na to. Parang di mo sinabi nagagalak ako. Pinalagyan natin ng ngiti ang umaga na to sapagkat ito ay araw ng Diyos. Amen? So, nandito tayo para pag-aralan ang salita niya. At sa year 2025, ano nga po ulit yung tema natin? Ang tema na binigay ni Lord? Enlarge our territory. Papalakihin ng Diyos ang ating mga nasasakupan. Ibig sabihin, hindi lang ito yung mga ginagalawan natin, kundi yung pamilya natin, yung mga taong nakapaligid sa atin, maaabot ng kapangyarihan ng Panginoon. Amen? At sa ating pagpapalaki ng teritoryo, kasi ang purpose ni Lord ng pagpapalaki ng teritoryo ay para ayusin niya yung buhay mo. Ayusin niya yung pamilya mo. Amen? Ngunit sa pagpapalawak na yon, mahalagang maunawaan natin na meron din tayong mga territorial enemies. May mga kaaway sa teritoryo na kailangan nating sakupin. Kaya dapat alam natin, ano ba yung hinaharap natin? At last Sunday, pinag-aralan po natin yung iba't ibang klase ng naku po. Mga gates. Okay, ilang klaseng gate yon? 6. 5 lang. Okay? So, last time, di ba syempre, pag pupunta kayo sa isang lugar, may harang yan. May gate na tinatawag, may wall. Para hindi ka basta-basta makapasok. Okay, nung last time, pinag-aralan natin yung iba't ibang klase ng gate. Ngayon naman, pag-aaralan natin, mga kapatid, sino yung naglagay ng gate? Bakit may gate doon? Sino yung may kasalanan, may pahana? Bakit nagkaroon ng gate sa mga teritoryo na yon? Amen? At malinaw po yan nating mababasa sa teksto na binigay sa atin ng Panginoon. Focus po kayo dito sapagkat dito, mauunawaan natin yung sitwasyon ng bawat mananampalataya, ang bawat anak ng Diyos. Ito yung sitwasyon natin. Ito yung kinakaharap ng bawat tao. Mahalagang malaman natin to kasi dalawa lang naman ang resulta.
Ilan? Dalawa. Isang matagumpay sa isang talunan. Maraming tao hindi alam to, o kung alam mo nila, naging mahina at ang buhay nila talunan. Pero ang mga anak ng Diyos, pinaliwanag to para ipakita sa atin ang estado natin sa Panginoon. Hindi ka talunan sa harapan ng Diyos. Amen? Hindi ka tinawag ng Diyos para matalo. Kaya ano ba yung laban natin? Ano ba yung mga hinaharap nating mga sitwasyon? Sino ba yung naglagay ng gate doon? Muli, paalala sa atin ng Panginoon. Anong sabi po dyan sa Ephesians 6, verse 12? Mula po dito sa New Living Translation, ano pong sabi? For we are not fighting against flesh and blood enemies, but against evil rulers and authorities of the unseen world, against mighty powers in this dark world, and against evil spirits in the heavenly places. So ito yung pagbubulay-bulayan natin sa umaga po na to, para hindi tayo maging talunan. At para magiba natin yung gate na nakapaligid sa atin. Minsan, yung gate, mismo tayo yung may hinaharap na gate. Amen? Paano natin ito gigibain? Sino ba naglagay nito? Sabi po dito sa Tagalog, okay, sapagkat ang ating pakikipaglaban, so may laban. Amen? May laban ang bawat tao. Ano yung laban na to? Ay hindi laban sa laman at dugo. Ang ibig sabihin ng laman at dugo ay tao. Amen? Hindi tao yung kalaban natin. Halimbawa, meron kang kagalit sa pamilya. Merong ayaw sumunod sa'yo. Merong mga sitwasyon. Hindi tao yung kalaban natin. Napansin niyo po ba? Nung panahon dati, ang mga anak ang takot sa magulang. Ngayon, magulang na ang natakot sa mga anak. Di ba? Marami na silang ginagamit para takutin o makuha yung gusto nila. So, sino yung kalaban natin? Yung mga kabataan ba? Yung mga bata ba? Hindi. Bakit sila nagkaganon? Ito yung problema natin ngayon. Ito yung laban na hinaharap natin. Kaya dapat, alam mo kung sino yung aatakihin mo. Amen? Amen. Sabi nga nila, kung dati, ang bukang bibig nila, mahirap daw magpalaki ng magulang. Ngayon, mahirap na magpalaki ng kabataan. Sa daming impluensya, di ba? Sa dami nilang nararanasan, sa daming alok ng mundo, hindi na ganun kasimple. Kaya dapat ready tayo. Ano daw yung laban na to? Amen? Ano yung hinaharap nating laban? Minsan sa pamilya, sinisira yung samahan ng mag-asawa. Kanina nagagalit yung asawa. Sa tao, kanina nagagalit. Nasisira yung relasyon. Pero hindi natin napapagpukusan, sino ba talaga yung kalaban natin? Sabi dyan, meron daw tayong laban, kundi laban sa mga pinuno, laban sa mga may kapangyarihan, laban sa mga kapangyarihang di nakikita na naghahari sa sanlibutan sa kadilimang ito. Laban sa hukbong espiritual ng kasamaan sa kalangitan. So, ito yung kalaban natin. Amen? Halimbawa, dumadaan sa depression ng iyong anak, paano mo ito haharapin? Paano mo ididil ang mga bagay na dinadaanan ng pamilya, ng mga sitwasyon? Kaya ang pag-aaralan po natin mula dito ay patungkol sa invisible enemies, mga hindi nakikitang kaaway. Amen? Meron tayong mga kaaway na hindi nakikita ng physical na mata, kaya madali silang nakakilo sa ating mga buhay. Sa mga games, isa sa mahirap kalaban pag hindi mo makita yung kalaban mo eh. At balita ko, isa sa pinaka-kinakatakutan ngayon sa mga gera ay yung bansang Russia. Bakit?
Yung bansang Russia, meron siyang naimbento na missile na hindi nadedetect ng mga radar ng bawat bansa. Ganun katindi. Bakit? Pagka yung missile hindi na ma-detect ng target mo, ibig sabihin yung missile, bigla na lang makakapasok sa'yo. Kasi, di ko alam kung bawat bansa, pero maraming bansa, alam niyo ba yung anti-ballistic missiles? Yun yung sa kanto. Kailangan maging pamilyar din kayo sa nangyayari sa mundo natin. Okay? Ito yung mga missile na may radar na kung saan pag may papasok ng missile sa teritoryo nila, ang gagawin ng missile na yon, kukontrahin para sumabog sa kalangitan. Hindi na sumabog dito sa lupa nila, sa lugar nila. So yun yung mga, di ko alam kung meron ng Pilipinas, meron po ba? Wala pa. Diba? Pag ginera tayo ng kung sino-sino, wala lang tayong kalaban-laban. Ganon. Yung Israel, may mga ganon sila, anti-ballistic missiles. Bakit? Ang Israel ay batak sa pakikipagdigmaan. Imagine niyo bigla lang may sumabog dyan, may dumating na missile. Bakit mahirap to? Bakit delikado to? Kasi halimbawa, bigla lang may sumabog sa'yo. Sabi mo lang, sumabog. Hindi mo lang nakita na may paparating. Hindi mo lang nakita na may nangyari na palang pag-atake. Amen? Kaya pag-aralan po natin yung mga hindi nakikitang kaaway mula sa aklat ng Ephesians 6:12. Halimbawa, ang asawa mo, may nararamdaman ka kakaiba. Bakit mo na siya dumating sa puntong yun? Amen? Bakit mo na siya nagkaganon? Kasi ang bawat plano ng kaaway ay sirain ang bawat anak ng Diyos. Amen? Kaya pag-aralan natin, ano ba itong mga invisible enemies? Paano ba sila kumikilos? Ang sabi po sa Proverbs 26, verses 24 to 26, dito po sa NIV, paano daw kumilos ang isang kaaway? Okay? Matalino din po si Gabi. Alam niya, pag nandito ako, wala akong kakayahang kuhanin siya. Tumatalino na siya. Okay? So, nalalaman niya na yung taktika kung paano. Okay? Sabi dyan, enemies disguise themselves with their lips, but in their hearts, they harbor deceit. Though their speech is charming, do not believe them, for 7 abominations fill their hearts. Their malice may be concealed by deception, but their wickedness will be exposed in the assembly. Sabi po sa Tagalog, basahin na natin. Mula sa ang Biblia 2001. Kasi, hindi ibig sabihin na hindi na natin nakikita yung kaaway, hindi siya pwedeng gumamit ng tao. Pwede siyang gumamit ng tao. At meron mga taong lalapit sa atin na gagawin to sa atin para lokohin tayo. Kaya dapat alam natin to. Ang sabi sa kawikaan, ang namumuhi, yung lalapit sa iyo sa puso nila may pagkamuhi, ay nagkukunwari. Siyempre, hindi yan magpapakita na galit siya sa iyo. Magkukunwari yan. At sa pamamagitan ng mga labi niya, ito yung gagamitin. At siya'y naglalagay sa puso niya ng daya. Okay? Para dayain, para lokohin. Kapag magiliw siyang magsalita, huwag mo siyang paniwalaan. Sapagkat sa kanyang puso ay may 7 karumal-dumal. Ito yung 7 abominations sa Bible. Bagaman ang kanyang pagkamuhi ay matakpan ng kadayaan, ang kanyang kasamaan ay malalantad sa harap ng kapulungan. Saan niyo po ito madalas nakikita ngayon? Saan? Sa Senado. Sa gobyerno. Diba? May 2 malaking nag-uungkugan na otoridad sa ating bansa. Ito nagsasabi na siya'y totoo. Ito nagsasabi na siya'y totoo. Sinong paniniwalaan mo sa kanila? Paano malalaman kung sinong totoo? Di ba, pag pinakinggan mo yung isa, mapapaniwala ka. Pag pinakinggan mo itong isa, mapapaniwala ka. Pero bakit ba sila nagkakaganon? Pag-aralan natin. Una, dapat familiar tayo na ang mga invisible enemies natin
They have evil rulers and authorities. Mga masasamang tagapamahala at otoridad. Okay. Nung creation po, nung nilikha si Adan at si Eva, kanino ibinigay ang pamamahala sa mundo? Sa ahas? Kay Adan at kay Eva. Amen? Sa kanila binigay yung dominion, kapangyarihang pamahalaan. Diba? Sila pa nga yung nagbigay ng pangalan sa bawat hayop. Okay? Pero bakit ang nangyayari sa mundo natin ngayon, puno ng kasamaan? Kung ang pamamahala ay binigay kay Adan at kay Eva, bakit puro kasamaan yung nangyayari sa paligid natin? Bakit may mga pinuno ng bansa na nagsasabi okay lang ng same-sex marriage, okay lang yung mag-abortion, okay lang pumatay, okay lang mag-drugs? Dahil nung nilinlang sila nung ahas, nung serpent, ninakaw ng diablo o pinilit kuhanin yung pamamahala kina Adan at Eva. Amen? Bakit? Bakit napunta kay Satanas yung pamamahala? Dahil ang sabi sa Biblia, alam niyo po ba to? Ang sabi sa Biblia, kung sinong sinusunod mo, yun ang master mo. Amen? Kaya kung nagkasala sila Adan at Eva, ang naging master nila ay si Satan. Amen? So, okay lang po yan. Baby yan, normal lang yan. Mahirap pag si Paul na yung mamangawa dito. Okay? So, normal lang yan. Normal lang maglalakad sigap. Normal lang yan kasi mga bata. Mas mainam na nandito sila kaysa wala sila dito. Amen? Kaya dito, mapapansin natin na ang pamamahala ng mundo ay napunta kay Satanas. Nung nagrebelde si Satanas kay Lord, napalaya siya sa langit. At doon sa pagrebelde na yon, dinamay niya ang tao. At dahil doon, nakuha niya ang kapangyarihan sa pamamahala sa mundo na to. Amen? I believe, hindi po ako magaling sa demonology. Wala rin kami yatang subject sa GLU nun. Pero I believe, ang mga diablo, meron din silang mga ranggo. May mga general, may mga bishop. Kaya kung sino yung hinaharap sa'yo, ibig sabihin ganun ka katindi. Amen? Kung general na diablo ang hinaharap mo, ibig sabihin, matindi yung pananampalataya mo. Kasi ang kaaway, nagpaplano din siya. Alam din niya kung paano umatake. Ang malungkot, kapag ang ginagamit sa'yo ng kaaway, ay yung kawal na maliit. Halimbawa, nawalan ka ng bigas, naku, hindi na a-attend. Nag-away na, uminit na yung ulo. Pag mga simpleng bagay ang nagpapainit ng ulo mo, sabi ni Satan, sige, ikaw na lang, kaya mo yan. Mapapatumba mo yan. Napakadali. Amen? Kaya kailangan tibayan natin kasi may mga hinaharap tayo. Amen? So, merong mga nilalagay ang diablo na mga tagapamahala, na mga may otoridad, may kapangyarihan para pamahalaan o sirain ang bawat bansa. Dalhin sa kapahamakan. Okay? Kaya nga po ang sabi dito, kinuha natin dito yan, sa Ephesians 6:12. We are fighting against evil rulers and authorities. Amen? Sabi sa Tagalog, mga pinuno at mga may kapangyarihan. Kaya naman ang sabi dito, a wicked ruler is as dangerous to the poor as a roaring lion or an attacking bear. A ruler with no understanding will oppress his people, but one who hates corruption will have a long life. Amen? Sa Tagalog po, gaano ba kahirap pag masama yung pinuno? Tulad daw ito ng umuungal na leon at osong sumasalakay. Sa bahay ba nakikita niyo to?
Minsan daw, umaatake, parang ngayon. Saka parang osong sumasalakay. Pag hindi naghahari si Lord, ganyan ang bahay. Parang milyon, parang may oso na umaatake. Naabutan ko pa dati yung nagliliparan yung mga gamit. Kaya pa may gano'n na. Kaldero na. Nais ba ng Diyos ang mangyari yun? Hindi. Pero nais ng Diablo na guluhin ang mga namamahala para sa isang tahanan, magulo ang pamilya. Bakit? Para sila ay lupigin. Diba yung oppression na banggit kanina ni Pastor Remy? Alipinin, pahirapan. Walang ibang nais ang Diablo kundi pahirapan tayo. Kaya nga, ang daming nasisirang pamilya, ang daming nawawasak na buhay. Bakit? Dadali ng kaaway. Amen? Kaya nagulat ako, hindi ko alam sa kanya manggagaling to kasi may nabasa akong balita. Di ba nga naglalaban sila. Ang sabi ng speaker, sinong speaker natin? House Speaker. Morales, ayun, nanonood ng balita. Sabi niya, sinulat ko talaga, lagi ko nakakalimutan. Okay? Sabi niya doon, lumaban tayo sa mga pwersa ng kadiliman. Hindi umatras sa kampo ng kasamaan. So, ibig sabihin, hindi sila yung masama. Hindi sila yung kasamaan. Hindi sila yung pwersa ng kadiliman. Ang kalaban nila, yung kabila. Amen? Pero, hindi nila alam na sa kanilang sa dalawang partido na to, may isang nag-o-orchestrate para magkagulo sila. Amen? Hindi si Duterte ang problema natin, hindi si Marcos ang problema natin, iba ang kalaban natin. Amen? Kaya yung bawat bansa, ang unang target, mga pinuno, mga rulers, pag na-influensyahan mo yung pinuno, kaya mo nang pasukin yung mga nasakupan. Kaya sa bawat tahanan, sino ang pinuno? Mga magulang. Kapag ang magulang ay hindi maayos ang pundasyon sa Panginoon, madali itong naaatake ng kaaway. Amen? Kaya nga napakasarap na makita ang magulang, tinuturuan niyang magpuri yung mga anak niya. Tinuturuan niyang magbasa ng Biblia. Bakit? Iyon yung training para labanan ang pwersa ng kaaway. Amen? So una, yung mga hidden enemies natin, meron tong mga evil rulers. Meron tong evil authorities. At pangalawa, mapapansin po natin sa Ephesians 6:12 ulit, after the evil rulers and authorities, kaya hindi na kayo magtaka kung bakit ang bawat gobyerno may mga illegal na nangyayari. Bakit? Yan ang unang target ng kaaway. After ng simbahan, iyan. Una muna syempre ang simbahan. Tapos yan yung gobyerno. Ikalawa, mapapansin po natin sa Ephesians 6:12, they have these powers of the dark world. Mga kapangyarihan ng madilim na mundong ito. O kapangyarihan sa madilim na mundong ito. Okay? Ano pong sabi? Sinusulat niyo pa? Nandito rin po yan. The mighty powers in this dark world. So kung sila ay authority, kung sila ay merong mga posisyon, meron din silang mga tinatawag nating kapangyarihan. Amen? Kumikilos yan. Meron silang impluwensya na tinatawag. Dati, isa po sa naging sitwasyon ko, lagi kong naririnig na ang kaaway walang kapangyarihan sa atin. Ang kaaway talunan na. Dayan, pumasok sa akin yon. Ang nangyari sa akin, maniwala ako, di ko na unawaan ng may lubusan, na ang kaaway ay walang kapangyarihan sa mga mananampalataya. Pero hindi ibig sabihin wala silang kapangyarihan. Amen? Binanggit niya ni Pablo sa Acts 26. Sabi doon, ililigtas sa kapangyarihan ni Satanas. So, merong kapangyarihan si Satanas.
Isa sa natutunan ko po doon, mga kapatid, do not underestimate the devil. Huwag mong pagwawalang bahala ang kapangyarihan ng dyablo. Dapat ready ka, bantay ka. Amen? Na hindi ibig sabihin wala nang kapangyarihan, hindi na yan susubok. Susubok at susubok yan para pabagsakin kayo. Kaya nga napakahalaga sa isang pamilya na sama-sama kayong nananalangin. Diba kayong mag-asawa, sabay nananalangin. Natutuwa ako sa ginagawa ni May sa mga anak niya. Tuwing sila may prayer meeting, family prayer, bawat meeting, yung mga anak niya yung pinagtuturo niya, may schedule sila. Ikaw ba nagtuturo ka ba? Mahusay din talaga. Kaya ako inalam talaga yun. Inalam ko talaga para alaman ko ano nangyayari. Hindi, magandang training yun, di ba? Na yung anak, ito ang buhay nyo, maghayag ng salita ng Diyos. Hindi kung ano ng training natatanggap nila sa mundo, kundi sa bahay pa lang, train na sila ay may kapangyarihan para pagdali ng salita ng Panginoon. Amen? Magandang training yun. Akala mo lang baliwala. Anuin mo yun? Sulitin mo, encourage mo sila na gawin palalo. Napakagandang training nun. Kasi nga, kung merong mga rulers, meron niyang kapangyarihan. Amen? At sabi sa Bible, ang kaaway ay tulad ng isang magnanakaw. May kapangyarihan siya. Do not underestimate. Huwag mong babaliwalain. Pero, huwag mo rin i-overestimate. Huwag ka naman dun lang nakapokus. Bakit? Sa harapan ng Diyos, talunan na siya. Pero hindi ibig sabihin nun, pababayaan mo na lang siya. Dapat lalaban ka pa rin, maging mapagbantay. Amen? Kaya, ang sabi dito sa 1 John 5:19, kung paanong walang magagawa ang kaaway sa mga anak ng Diyos. Sabi dyan sa 5:19, 5:18 yon, tapos 5:19, we know that we are from God. Tayo ay sa Diyos. Sabi dyan, and the whole world lies in the power of the evil one. Sabi po sa Tagalog, alam natin tayo sa Diyos. Ibig sabihin, wala tayo sa kapangyarihan ng kaaway. Pero ang sabi dyan, kahit na ang buong sanlibutan ay nasa kapangyarihan ng dyablo. Amen? Ito yung gumagana sa bawat tao, sa bawat anak ng Diyos na sumusubok para tayo ay pabagsakin. Katulad ng sinabi sa Biblia, ang gawain ng magnanakaw ay para tayo ay tatlong bagay: nakawan, sirain, wasakin, at patayin. Amen? Ang kaaway, walang ibang nais kundi nakawan kayo ng kapayapaan. Nakawan tayo ng kagalakan. Sino dito may mga hinaharap na problema sa pamilya? Sinong may kasalanan? Hindi ikaw, kapatid. Hindi rin yung pamilya mo. Iba ang may kasalanan. Dapat alam mo kung paano harapin yan. Amen? Kaya nga kung mapapanood niyo yung War Room, tapos ngayon meron na siyang 2, yung The Forge, hindi ko pa napapanood. Talagang yung babae, nilalaban niya sa panalangin yung bahay nila. Nilalaban niya sa panalangin yung kanyang pamilya, yung kanyang tahanan. Kasi may ginagawa na yung diablo sa pamilya niya. Inilalaban niya talaga. Pero kung ikaw ay lumadaan na sa problema, halimbawa, may laban ka na, anong dapat gawin ng isang Kristiyano? Magwalang bahala o magpalakas? Magpalakas. Kasi kung may kapangyarihan ng diablo, pinakita sa atin ng mga lingkod ng Diyos, ni Jesus, na tayo may kapangyarihan din nagmumula sa Panginoon. Amen? Kaya lang minsan, hindi natin alam yung kapangyarihan na yun. Amen? Kaya nga, kung mapapansin niyo po, yung sa mga cellphone natin, kapag hindi ka naging mapagbantay, kakascroll mo, bigla lang may lumilitaw na mga kakaiba. Diba? May lumilitaw na mga nakahubad. May lumilitaw na mga reels na kung saan, imbes na maging maganda yung ugali ng bata, natututo pa siyang magalit, natututo pa siyang magmura.
Kaya kailangan, alam natin kung anong tinatayuan natin. Okay? Pangalawa, may kapangyarihan ng kaaway. Meron yung pag-atake. Huwag mong mamalitin. Pangatlo, ang mga invisible enemies natin, meron din silang tinatawag na welsa ng kasamaan. The spiritual forces of the evil. Spiritual na puwersa. Okay? Meron silang mga hukbo. Meron silang, pinag-aaralan ko nga, hindi ko alam kung wala kasi sa Bible eh. Ang mga demonyo ba, dumadami o ganun pa rin yung bilang mula noon? Meron mga nagsasabi na ganun pa rin yung bilang. Meron mga nagsasabi na yung mga nag-expert sa demonology meron nagsasabi na sila ay nanganganak din. Hindi natin alam kasi walang nakasulat sa Biblia. Pero hindi ibig sabihin, huwag natin pagtuunan yun kasi ang mahalaga, alam natin may pwersa sila, may hukbo sila. Amen? Sabi dito sa panghuli, dito sa Ephesians 6:12, against evil spirits in the heavenly places. Laban sa hukbong spiritual ng kasamaan sa kalangitan. So meron silang hukbo, meron silang puwersa na ginagamit para tayo ay dalhin sa kampo ng kaaway. Kung si Lord magaling mag-recruit, diba pag nagturo si Lord, ilan yung dumalapit sa Kanya? Natutunan din nila yon. Gustong-gusto nilang mag-recruit. Gusto-gusto nilang magmuha ng members. Gusto-gusto nila na magparami. Kasi, mas marami ang puwersa, mas tingin nila, mananalo sila laban sa Panginoon. Amen? At madalas, minsan, nare-recruit tayo ng kaaway. Amen? Minsan may mga pagkakataon na tayo ay nadadali ng kaaway. Kami, special forces sila, kaya nga ang sabi dito, sa Acts 19:18-19 po ang sabi, also many of those who were now believers came, confessing and divulging their practices. And the number of those who had practiced magic arts brought their books together and burned them in the sight of all. And they counted the value of them and found it came to 50,000 pieces of silver. Dito na uso po, yung tinatawag na, yung ginagawa natin na, kapag ikaw ay may gustong isuko sa Panginoon, sinusunog mo to. Ito yung ginawa nila, na kung saan, yung mga gumagamit ng salabangka, nakakilala sila kay Lord. At yung mga medium na yon, sinurrender nila kay Lord. Sinunog nila sa harapan kasi pagpapatunay na sila ay mananampalataya ng Diyos. Kaya kapag ang isang Kristiyano ay may mga pinanghahawakan pa rin na hindi sa Panginoon, hindi pa nasusunog, ito yung ginagamit para lalong makapasok, laging makapasok ang dyablo sa buhay natin. Amen? So kung mula noon, meron ng mga gumagamit ng mga magic arts, sa panahon din natin ngayon, sino dito naniniwala sa horoscope? Sa mga zodiac sign? Sa swerte at malas? Alam niyo po ba, ang sa feng shui, ayan, ang sikreto lang po, ginagamit ng kaaway para magparami ng mga members ay yung tinatawag na yoga. Alam niyo po ba yung yoga? Diba, pag nag-yoga ka, ang sabi ay meditation. Nililinis mo ang iyong isipan sa mga anumang bagay sa mundo. At pag nag-yoga ka, ano yung binabanggit mo? Alam niyo ba? May chant na tinatawag. Wala na. Okay? Pakinggan niyo po minsan, yung mga nag-yoga sinasabi nila, napansin niyo yan?
Alam niyo po ba ibig sabihin ng Om na yon? Iyon ay Diyos ng mga Hindu. Na pag sinabi mo yung salita na Om, pumapasok sa'yo yung Diyos ng Diyos nila. Na, syempre, akala nila Diyos, pero yun yung si Satanas. At ngayon po, meron tayong mga tinatawag na yung yoga, ini-implement na din to sa iba't ibang religion. At merong mga hindi nagbabantay, meron mga tinatawag na yoga Christianity. Nakapasok yung New Age movement sa mga Kristiyano at sa iba't ibang religion. Okay? So may pwersa sila, may ginagamit sila na dumami. Kasi ang tao, naghahanap tayo ng sasambahin. Kaya si Devil, gumawa siya ng iba't ibang religion para doon tayo ma-focus at hindi sa katotohanan. Amen? Kaya, may pwersa sila. At gumagamit yan ng mga tao para manghikayat, magdala sa mga mali. Minsan, hindi naman kailangan ng mga grabing mga gawain. Minsan sa mga simple lang. Halimbawa, kung naging katitusaran ka ng kapatid mo, imbis na malapit siya sa Panginoon, nawala pa. Pwede yung gamitin. Pwede ka lang naging instrumento kaya ng kaaway para hindi makalapit yung tao na yun sa Panginoon. Kaya dapat maging maingat tayo. Pangapat po, nawala. Okay. So, yung number 4 ay kinuha po natin sa 1 Timothy chapter 4, verses 1 and 2. Ang number 4 po ay tinatawag nating deceiving spirits o yung mga spirito na nanlilinlang. Mapanlinlang na mga spirito. Ito yung trabaho ng kaaway, manlinlang. Amen? Bakit? Kasi ang trabaho niya ay hindi natin makita ang katotohanan sa buhay na to. Ang trabaho niya ay ilayo tayo sa liwanag na ng Panginoon upang tayo ay magkaroon ng mas magandang buhay. Madala tayo sa katotohanan. Amen? Kaya nga sabi sa Bible, si Satan ay pwedeng magpanggap na isang anghel ng kaliwanagan para linlangin ang mga tao. Kaya nga siya yung tinawag na ama ng kasinungalingan. Iyan yung pinakatrabaho ni Satan. Kung kay Lord, kaya masarap po nasa Panginoon eh. Bakit? Kapag ang isang tao, hindi pa nakakilala kay Lord, ang buhay niya, ang puso niya, ang isipan niya, pinupuno yan ng kasinungalingan ni Satanas. Amen? Pinupuno yan ng mga maling bagay, maling prinsipyo, maling gawain, maling salita. Na tingin mo, akalain mo, okay lang, pero hindi pala okay. At hinaharaan ka niya para malaman mo yung katotohanan. Pero kapag nakakilala ka kay Lord, isa sa napakasarap sa buhay na to ay yung paghumakbang ka ng pananampalataya mo sa Panginoon. Pag lumapit ka sa liwanag, doon mo makikita lahat ng karumihan mo sa buhay. Amen? Doon mo makikita na meron ka palang dumi dito. Sino dito naka-experience na lumabas ng bahay, baligtad pala yung damit niya. Tapos doon mo lang na-realize. Minsan, pinakamahirap sa lalaki eh. Pag nakabukas yung zipper, yung kung saan-saan kaya nakarating, nakabukas pala yung zipper mo. Yun, meron na palang mali sa'yo, tapos hindi mo pa rin alam. Kaya ang sarap sa Panginoon, kasi pag dinala ka niya sa liwanag, papakita niya sa'yo yung lahat ng mali, lahat ng kasinungalingan sa buhay mo, na akala mo dati ay okay lang, na hindi pala okay. Amen? Pagdating mo sa liwanag, at ang masarap pa sa Panginoon, pagharap mo,
nakita mo yung mga dumi mo, siya rin yung maglilinis ng mga dumi na yon. Amen? Lilinisin tayo ng dugo ng Panginoon. Kaya sa buhay natin, madalas, maraming ginagamit ang dyablo para lokohin tayo. Katulad na lang ng bagay na to. Ang cellphone ba ay masama o mabuti? Ang cellphone ay isang neutral na bagay. Kung nandyan lang yan, hindi mo maalaman kung masama o mabuti. Doon mo na maalaman kapag ginamit. Anong punto? Nasa paggamit. Amen? Pwede mo itong gamitin pagbabasa ng Bible. Pwede mo itong gamitin para kamustahin yung kapatid. Pero madalas, nagagamit ito ng devil para tayo ay kuhanin yung oras natin. Huwag tayong maging produktibo. Amen? Minsan, nakakalain. Okay lang hindi mag-pray. Okay lang hindi umaten ng gawain. Narinig nyo na ba yun, yung bulong na yun? Okay lang hindi umaten ng gawain. Sa susunod na lang, isa siyang kasinungalingan o katotohanan. Madalas, nakaharap sa atin yung isang bagay, alam nating mali, pero hindi natin ginagawa. Ibig sabihin, andun tayo sa kasinungalingan ng diablo. Sumuka na. At isa sa mahalagang bagay po para malabanan natin yung kasinungalingan ay dapat meron kayong ganito sa bahay. Sino may Bible sa bahay? Amen? Ito yung panlaban natin sa kasinungalingan. Basahin to. Kasi dito natin malalaman ang lahat ng katotohanan. Amen? Tapos, may mga tao naman, may Bible sa bahay, pero brand new pa rin. Walang kalukot-lukot. Isa sa pinakamatinding, dito na ako nahihirapan sa mga leaders. Sa mga leaders na under ko. Isa sa pinakamatinding panlilin lang ng kaaway, huwag mong babasahin to. Huwag mong babasahin to. Wala kang oras para basahin to. Nakakaantok magbasa nito. Hindi mo mauunawaan pag binasa mo yan. Diba? Yung iba, ginagamit ito pampatulog. Nakakahiya naman kay Lord yung in the beginning. Samantalang may oras sa'yo si Lord, tapos ikaw wala kang oras sa Kanya. Isa sa pinaka. Kaya, ito rin, pinampalit dito. Katulad nga ng sabi ni Ate Che, mas masarap pa rin magbasa dito. Kasi pag dito, minsan pag may nag-pop up na chat, wala na, gulo ka na. Pero kung dito ka magbabasa, iba yung magpa-pop up sa'yo. Mga salita ng Diyos. Sabihin niyan, pag binasa mo, anak, mahal na mahal kita. Anak, wala akong ibang plano sa'yo kundi pawang kabutihan. Anak, ako ang solusyon, hindi pera. Kaya ito yung pinaka matinding panlilinlang ng kaaway. Huwag mong babasahin to, kapatid. At marami ang next subject na lang. Diba dati, hindi rin ako mahilig magbasa nito nakawaan to. Pero sabi ko, tapos na yung panluloko mo. Hindi pa payag na hindi ako makapagbasa isang araw. Diba? Kapag nagsasend ng devotion si Pastor Remy, sino yung nagbabasa? Amen, nagbabasa tayo na. Sino yung binubuklat yung babasahin? Basahin. Wala na. Kaya, bakit ito pinagdidiinan? Kapatid, kahit anong harap mo sa problema, kapag kulang ka ng kaalaman, sabi nga nung tinuro sa amin ni Pastor ng Friday,
Lamang ang may alam, iba ang may alam, wagi ang may alam. Kaya pilitin nyo, araw-araw. Sabi nga sa Joshua, di ba? Ano yung pangako ng Diyos? Bulay-bulayan mo ang aklat na iyon, araw at gabi. Anong dulo? Anong pangako doon? Anong resulta? Diba? May katagumpayan, may pagpapala, may kasaganaan. Kaya tayong mga humaharap bilang mga leaders ng Panginoon, mag-equip tayo, mag-training tayo sa salita ng Diyos. Huwag kayong pumayag na araw-araw nilalawag kayo ng kaaway na hindi nakakapagbasa ng salita ng Diyos. Nagagalak ako sa dalawang kasama ko na babae. Araw-araw, nakikita ko nagbabasa sila ng Bible. Yung isa, hinuhulaan ko pa kung nagbabasa o hindi. Tumingin na sa ilalim. Amen? Kaya sabi ko sa kanya, mag-focus ka kay Lord kasi pagtatagumpayin ka ng Diyos. Dahil ko yung binabanggit ko kay Jerem. Kaya pinupush ko yung tao na to kasi alam ko malaking gagawin ng Diyos sa batang to. Magbata pa lang, marami na yung dinaanan eh. Kaya malaki ang plano sa kanya ng Diyos. Lahat naman sa atin. Pero ibig sabihin lang, kung bakit gawin na lamang ang pagdadaki ng kaaway sa buhay niya, kasi malaki yung gagawin niya sa kaharian ng Diyos. Kaya ito yung susi natin. Sikreto ng buhay na to para maging matagumpay ka. Diba? Iyak ka ng iyak kay Lord. Na-focus na ako dito. Iyak na iyak ka ng kay Lord. Lord, ang dami kong problema, ang dami kong babayaran. Yung anak ko problema ko, yung pamilya ko may ganito, ganon, bakit ganon? Kung tatanungin ka pa ni Lord, anak, binabasa mo ba yung message ko sa'yo? Binabasa mo ba yung chat ko sa'yo? Chinachat kita kung anong gagawin mo para mapagtagumpay yung mga sitwasyon mo. Binabasa mo ba? Lord, choppy ka. Wala akong signal. Nawala na lang. Amen? Kaya, mga lingkod ng Diyos, huwag mo hayaan na araw-araw lokohin kayo ng kaaway. Kasi pag binasa niyo ito, makikita niyo ang kaibahan ng buhay. Amen? At panghuli, papakilala ko na sa inyo ang pinaka kaaway natin. Ito ay walang iba, kundi si Satan and the fallen angels. Satanas at ang mga nahulog na anghel, mga demonyo. So originally pala, ang mga demonyo ay isang anghel. Diba? Nung si Satanas ay nagkaroon ng paghahangad na maging katulad ng Diyos, nag-aya siya ng mga kasama na magrebelde sa Panginoon. At sabi doon, 1/3 ng hukbo ng mga anghel ang napaniwala niya. Manloloko talaga. Amen? 1/3 yung nakuha niya. Mga anghel na yun, ha? Malapit na sa Panginoon. How much more tayo? Kaya kailangan labanan natin. Okay? At ang ibig sabihin ng Satanas, ng pangalan niya, o ng tawag sa kanya, ang ibig sabihin nito ay adversary. Ibig sabihin, kalaban. Kalaban siya ng Diyos. At naghahanap si Satanas ng mga kasama para lumaban sa kalooban ng Panginoon. Amen? Bakit gayon na lamang yung pagpursige natin na makakasama natin yung mga mahal natin sa buhay sa Panginoon? Bakit nagpupursige tayo na mailapit natin sila sa Panginoon? Dahil nandun yung buhay na walang hanggan. Nandun yung buhay na maganda. Amen? Kaya ang plano ng kaaway, harangan yung paglapit na yon. Harangan at labanan ang gusto ng Panginoon. Kaya itong mga fallen angels, napalaya sila sa langit. Kaya, biro lang to, pwede nyo din seryosohin. Diba? Tinapon sila sa mundo. Si Satanas at ang kanyang mga kawal, mga puwersa. Kaya pag may nagsabi sa'yo, uy, alam mo, hulog ka ng langit. Huwag kang pumayag, iba yung hinulog. Amen?
Hulog ka ng langit. Diba yung out of the, yung gustong magpasalamat at mapapurihan si Lord, pero yung terminology, kahit yung terminology, dapat maingat tayo. Kahit na yung kanina, may gustong suotin si Paul na damit. At meron ako nakita sa likod na ibang symbol, ibang image, hindi ko pinasuot sa kanya. Bakit? Kasi yung mga bagay na yon, whether you like it or not, sabihin, sunod ko lang naman eh. Tumatap ka na sa puwersa ng kaaway. Binibigyan mo ng butas ang dyablo. Kaya maging maingat tayo. Amen? So balik tayo, pag may nagsabi sa'yo, uy, hulog ka ng langit. Anong sabihin mo? Ay, oo nga no. Hindi, sabihin mo, hindi po ako hulog. Iba po yung pinadala sa hinulog. Pinadala po ako ng langit para sa'yo. Amen? So, tingnan mo yung katabi mo, hinulog ba yan ng langit o pinadala? Hinulog para pahirapan ka o pinadala para pasayahin ang buhay mo? May, wag mong gagamitin sa asawa mo yan. Hulog ka ng langit sa akin. Hindi niya alam, iba yung ibig sabihin ng hulog ng langit. Amen? So, dito, anong ginagawa ngayon ni Satan sa mundo? Basahin po natin yung Job 1:6-7. Sa Tagalog na lang. Dumating ang araw na ang mga anak ng Diyos ay humarap kay Yahweh at naroon din si Satanas. So nagre-report yung mga angels kay Lord. Tinanong ni Yahweh si Satanas, ano ba ang pinagkakaabalahan mo ngayon? Anong sabi ni Satanas? Nagpapabalik-balik ako sa lahat ng sulok ng daigdig. Amen? Iyan yung trabaho niya, umikot para maghasik ng kasamaan. Kaya nga tinawag ka ni Lord para lumabas din at maghasik ng mabuting balita. Amen? Ito yung trabaho niya. Maghanap ng mga kakampi at siguraduhin na naghahari ang kasamaan. At ang sabi rin dito, ano yung future ni Satan? Saan siya papunta? Anong destination niya? Sabi dyan, then he will say to those on his left, depart from me, you who are cursed, into the eternal fire prepared for the devils and his angels. Sa Tagalog, saan daw pupunta? Doon kayo sa apoy, na walang hanggan na inihanda sa dyablo at sa kanyang mga anghel. Amen? Sila lang ba yung pupunta doon? Meron pa oh. May mga tao na hindi kikilalanin ng Panginoon sa buhay nila. At may mga tao na lalayo sa Panginoon. Ang tawag sa kanila mga sinumpa. Dahil hindi nila kinilala ang Panginoon sa buhay nila. At dahil doon, ang destinasyon ng mga taong ito ay papunta sa impyerno. Kaya mahalaga sa pamilya natin, i-check natin yung mga puso ng mga taong kasama natin. Huwag tayong pumayag na sila ay pagharian ng devil. Amen? Isa sa panlilin lang ng kaaway ay huwag kang maniwala na may Diyos. Huwag kang maniwala na may impyerno. Huwag kang maniwala na may mga demonyo. Kaya nga, in 1 Timothy, babalikan ko lang ng konti. In 1 Timothy 4:12, sabi diyan, nakita na ng lingkod ng Diyos na lalabas ang iba't ibang katuruan para linlangin tayo. At meron pa rin mga Kristiyano o meron pa rin mga tao na tatalikod sa pananampalataya. Amen? Meron pa rin malilinlang maniniwala kasi may mga darating na mensahero sasabihin lang sa inyo kung ano yung gusto nyong marinig at hindi yung pawang katotohanan lamang. Amen? Kaya sa buhay natin, dapat alam natin yung mga invisible enemies, paano ba ito kumilos at anong ginagawa niyan sa buhay natin. Hindi ko na po nabasa yung Revelations 12:9. Pakibasa niyo na lang po sa inyong mga tahanan. So, ang mga invisible enemies natin, yun yung mga evil rulers and authorities. Amen? Kung bakit naghahari ang masama,
dahil sa mga ito. Ikalawa, yung paghahari nila, meron itong tinatawag na kapangyarihan. Meron itong impluensya upang tayo ay mapasahan nila, upang tayo ay makasama sa puwersa ng kasamaan. They are the spiritual forces of evil. Meron silang spiritual na puwersa ng kasamaan. At hanggang ngayon, patuloy sila nagre-recruit ng kasama. Kapatid, ikaw, nagre-recruit ka ba ng para sa Panginoon? Number 4, sila yung mga deceiving spirits. Mapanlin lang na spirito, manloloko. Amen? Ilaban nyo ang pamilya nyo para sa Panginoon. Dalhin natin ang liwanag at ang katotohanan sa buhay nila. Amen? Huwag kayong pumayag. Na gano'n ang estado nila, huwag tayong pumayag. Panghuli, ito si Satan at ang kanyang mga fallen angels. Si Satanas at ang mga nahulog na anghel. Okay? Pakipicture na lang po ng matulin. Pakisabi na lang, mine, pagtapos na mag-picture. At marami pa pong nakapost si May na hindi pa namamine. Pamahin na lang din. May commission ako dyan, ha? Amen? Okay, so, may kalaban ka ba, kapatid? May kalaban ba tayo, mga kapatid? Meron. Hindi yung katabi mo, ha? Inuulit ko, hindi yung asawa mo, hindi yung pamilya mo, hindi yung anak mo. Pero ano dapat natin gawin? Sabi diyan sa 1 Peter 5:8, ano dapat daw gawin bilang mga anak ng Diyos? Maging handa tayo at magbantay. Kasi ang kaaway ay tulad ng isang dyablo, ay tulad ng isang leon na parang umuungal at aali-aligid, naghahanap ng malalapa. Huwag nating hayaan na makapasok ang pwersa ng kaaway sa mga pamilya natin, sa mga mahal natin sa buhay. Maging handa tayo. Kaya nga po, sama-sama tayong manalangin para sa iglesyang ito, para sa bansang Pilipinas, lalo na po yung mga kabataan natin. Ba? Anong age na yung pinakamaagang nagbuntis? Tapos meron pang bata na na-rape ng minor de edad din. Diba? Maging alerto tayo, maging handa tayo, at maging mapagbantay tayo. Amen? Tayo ay mga sundalo ng Lord. Hindi ka tinawag para maupo lang dito. Amen? At ang laban natin ay sa spiritual. At ang sabi din dito, kung tayo ay merong laban, anong dapat nakatawag sa atin ng Panginoon? Mga anak, kayo ngay sa Diyos at napagtagumpayan ninyo ang mga huwad ng propeta. Sapagkat ang Espiritu nasa inyo ay mas makapangyarihan. Sabihin mo nga, mas makapangyarihan. Saan daw? Kaysa Espiritong nasa sanlibutan. Amen? We have the Holy Spirit in us. Kasama natin ang Diyos. Kaya ideklara natin na araw-araw ang kapangyarihan at katagumpayan ng Diyos sa buhay natin. Amen? Kaya tayo, patuloy na lumapit kay Lord at patuloy na magbabad para sa Panginoon. At maging mapagbantay dahil ang dyablo ay nandyan lang sa tabi-tabi. Pero hindi ibig sabihin, mababahala ka na, matakot ka na. Bagkos, yung pinag-aralan natin ngayon, dito lang sa 1 John 4:4, mahalagang malaman natin na may kapangyarihan ka para pagtagumpayan ang gawa ng kahaman. Amen? Amen. Kaya ang mga mananagumpay na anak ng Diyos, palakpakan natin ang Panginoon. At tayo po ay tutungo na sa ating tithes and offering.